Panlalawigan report. So magandang umaga po sa aking mga minamahal na mga kasamahan dito sa Sangguniang Panlalawigan. Alam ko naging effort sa iba ang pagpunta ngayong umaga dahil ko siya isipin na binabagyo tayo ng mga blessings ngayong umaga. Una-una ko po, syempre talagang kayo naman ang bida sa okasyon na ito na binigdil ko talaga na ika-100 regular session natin. Pakiramdam ko kasi significant milestone to para sa ika-14 na Sangguniang Panlalawigan. Isang magandang oportunidad para magbalik na tayo magbigyan ng live ng mga mahalagang nagawa na halos 2 taon. For this morning. For the summary of our significant accomplishments, napakahalaga po itong ginagawa natin for the transparency and accountability ng ating opisina. May mga tao, ipaparamdam sa atin na wala o kulang ang ating ginagawa. Kaya buti na lang, may ganitong pagkakataon para naman makapag-ulat po tayo. Dahil sa ganang akin, sa aking pakiramdam, contrary sa sinasabi po nila, napakasipag ng 14th Sanggunian. Narinig ko pa sa isa sa mga bukal, hindi ko maalala kung sino, sabi niya naging bukal na siya dati, pero ngayon niya lang naranasan na halos pumapasok sa loob ng buong 1 linggo. At totoo yan, ang mga numero hindi sisinungaling. 8 regular sessions and 2 special sessions were conducted. The total number of sessions na ginawa natin exceeded the target of 26 sessions for 1 session per week rule as provided in the local government code. Sumobra pa po tayo. The working committees conducted a total of 86 committee meetings and hearings. 84 committee reports were already submitted as of this time. 15 or around 18% of the committee meetings and hearings were for finance and appropriation matters. 43 general, special, appropriation, codes, and special tax ordinances were enacted, while 1,093 simple, substantial, and joint resolutions were approved. Pinapalakpakan po yan. Thank you sa inyong lahat. Sipag nyo talaga. At narito po, pero hintayin natin yung Pasko. Siyempre, para sa atin, ang pinakamahalaga at importanteng pinapasa nating mga ordinansa ay ang budget ordinance. Ang approval ng annual investment plan ng lalawigan at ang appropriation ordinances natin, ipinapasa natin on time. Never tayong na-late. Patuloy ang ating paninindigan, paniniwala, pera ng taong bayan, ibabalik natin yan sa taong bayan. Pagdating sa appropriation ordinances, meron po tayong 14 appropriation ordinances, kasama po supplemental budgets na patuloy nating inaaprubahan, hindi hinaharang dahil ang ating paniniwala para yan sa ating mga kababayan. Number 2, prioridad din natin pagdating ang usapin ng kuryente. Naniniwala tayo sa totoo lang. May isang bukal na umiiyak lagi. Dahil dito sa usapin ng kuryente na to. Hanapin po natin. Sa usapin kuryente, hindi tayo bumitaw. Tayo ay nanatiling nakatutok ang Sangguniang Panlalawigan. Natutuwa po ako talagang iulat yan. Bagamat kaliwat kanan tayo ay pinupukol. Pero
hindi tayo tumigil. Dahil we are in the best position to give voice to the people. Dinidinig, binibigyang boses natin ang panaghoy ng taong bayan. Even when being silent is more convenient. We spoke up and we continue to speak up pagdating sa kuryente. Naniniwala po tayo na kailangan itong tutukan sapagkat ito ay mahalaga para sa kaunliran at pamumuhay ng ating mga kababayan. Kapag wala tayong maayos na supply ng kuryente, wala tayong pag-unlad. Pagdating po sa kuryente, ang dami nating na ipasang mga resolution at ordinances. At ang isa sa pinakamahalaga dyan, di pa natin nililift ang patuloy nating pagdideklara ng state of power crisis sa buong lalawigan. At nang pagpasok ng taon na to, simula ng Enero, patuloy nating binibigyan ng oras during the privilege hour ang Omeka hour. Patunay na hindi talaga natin binibitawan ang pagtutok sa kuryente. Pangatlo, pagdating naman sa disaster risk reduction and management, inaprubahan natin madalian and on time ho ang pagdideklara ng sangguniang panlalawigan ng mga state of calamity para mabilis nating maaksyonan at mapigil ang mga sakuna na ating kinakaharap. Halimbawa, unang-una nga po ang state of power crisis. Pangalawa, nagdeklara rin po tayo ng state of calamity due to dengue, state of calamity due to El Nino na naging dahilan para ang presidente ho ay magpunta dito sa ating lalawigan. At ang pinakahuli ay ang state of calamity na due to ASF na atin hong kinakaharap ngayon. Ayan. Meron din po tayong mga nirecognize na organization sa CSO. 62 ang nirecognize, ang inakredit ho natin 38 for a total of 100 CSO sa buong lalawigan ang ating tiningnan ng kanilang mga papel at nirecognize sa sangguniang panglalawigan. Pagdating sa turismo, kakaupo lang po namin ngayon dahil nandyan ang National Validating Team ng SGLG. Sa turismo po, ang dami na rin nating accomplishment. Unang-una, nitong Marso lang, naipasa natin ang Provincial Sustainable Tourism Master Plan na nilalayo natin na kahit na isusulong ang turismo, it should be environmentally sustainable and culturally respectful. Pangalawa, ikwento rin po natin, pinayagan natin makipag-MOA ang ating gobernador sa Mangyan Iraya Cultural Tribe sa Mamburao for the development of Gumaer Falls. Pangatlo, ang sangguniang panlalawigan, pinasa din natin ang online tourism promotion platform, pinayagan natin pumasok ang Visitant PH Corporation para maging visible ang lalawigan on the global scene. Marami pang iba, pero ang isa pang gusto nating sabihin ay ang pagpasok natin sa CHESA para rin ayusin ang Carindan Ecotourism and Biodiversity Project in Santa Cruz. Inaprubahan din po natin yan. Inaprubahan din natin sa tourism ang information counter at the San Jose Airport. Pinasa po natin ang MOA dyan. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan natin, mga resolusyon na ipinasa sa DPWH to improve the safety ng mga motorists and visitors para mas maging maayos ang travel experience na ating magiging bisita dito sa ating lalawigan. Ang turismo, naniniwala tayo, economic accelerator yan at yan po ay patuloy na tinututukan. Sa mga susunod na panahon, pinapangako natin, ipupush naman at tatrabahuin ang ating tourism code ng lalawigan. Pagdating sa code, speaking of codes, gusto kong special mention, pasalamatan, ang palagi natin sinasabi, ang Godfather, ang Godmother, Attorney Ike, Bukal Attorney Ike at Bukal Candy Villarosa sa pagpapasa ng ating God Code na sa tingin ko ay napakaganda, napakaayos, which covers the senior, children, and women's welfare. Thank you very much. Ginawan nyo yan. Pagdating sa mga negosyo, business incentives, ang dami naman po nating ipinasaring mga ordinansa. Unang-una ho, gusto natin talagang umayos at magkaroon ng dagdag na trabaho dito sa ating lalawigan. Una po,
naglagay tayo ng mga special ordinances, binigyan natin ng 50% discount, binaba ang dredging activities para ma-encourage ang mga dredgers na magpunta dito. Binigyan ng extension, basahin natin to. Pagdating sa mga tax ordinances, nagpasa tayo, an ordinance extending the relief on interest, penalties, surcharges on delinquent property taxes over agrarian reforms. Pinagpapatuloy po natin ang pagbibigay ng tax amnesty. Pangalawa, pinasa rin natin ang ordinance extending special tax ordinance for another 1 year to avail the grant of amnesty and condonation of penalties, interest, and surcharges on real property tax on their issued titles. Patuloy tayo naniniwala, hindi natin kailangan ng bigyan ng matataas na tax at dagdag na pahirap ang kababayan natin. Special ordinance on fees and charges impositions on the quarry of gravel and sand for the river restoration project of Occidental Mindoro in connection with DNR Administrative Order Number 2020-12. Ipinasa din po natin yan. The imposition of fees and charges on quarry of gravel and sand for river restoration project within the river dredging zone in connection with our DENR DAO number 2020-12. At kasama rin po dyan ang inaayos natin ang presyo ng mga live weight hog prices sa Occidental Mindoro. And of course, ang mga revenue codes ng bawat bayan ay atin din pong inaaprubahan. Pagdating sa health, ang health po sa prioridad ng ating administrasyon at ng Sangguniang Panlalawigan. Nararamdaman naman po nila yan. Una-una, syempre, palakpakan din natin na institutionalize ang AKAP Hub at ang IRR niya na ito sa panguna naman ni Mr. AKAP Hub, Bukal Ryan Sioson. Ipinasa rin ng Sanggunian ang reso na pagsuporta sa move ng ating congressman na maging district hospital. Ang ating San Jose District Hospital ay maging DOH funded and operated hospital na nangangahulugan ng better facilities, more doctors sa ating lalawigan. Pero bukod dyan, nauna pa, ipinasa din po natin ang ating resolusyon na i-upgrade ang San Jose District Hospital into a tertiary hospital to be known as San Jose General Hospital. Talaga pong ang dami nating tutok na binibigay sa San Jose District Hospital. Pinasa din natin ang relocation ng Santa Cruz Community Hospital for improvement. Sa appropriation ordinance, prioridad din natin ang pagpapagawa po ng mga ospital para sa ating lalawigan. I think na pondohan natin ang pagpapagawa ng Paluan Community Hospital. Nasa appropriation, inaprubahan po natin yan. Pagdating sa edukasyon, prioridad din yan. Yun lang naman ang kaisa-isa yatang ordinansang ipinasa ko. Ang pagbibigay ng leadership awards at pagkilala sa lahat ng mga kabataan, sa both private and public schools sa buong lalawigan. Gusto nating i-acknowledge ang leadership qualities ng ating mga kabataan. Andun din maraming OJT sa iba-ibang school at ngayong umaga lang, nakita nyo naman, hindi rin nagdalawang isip ang Sangguniang Panlalawigan sa pagpasa at pagsuporta sa bagong tinatayong Adventist School sa ating lalawigan. Nagpasa din po tayo ang Sangguniang Panlalawigan 14 ng mga ordinansa kagaya ng pagbibigay ng financial incentive sa mga top 10 board passers, bar passers, CSE, basta po mga top notchers. Siguro naman i-report ito na author niya mamaya na si Bukal Juntihoso. Thank you. Sa pa nating magandang naiayos sa institusyon ng ating pamahalang panlalawigan ay ang creation of the HRMO department na kailangan din talaga natin para makuha ang ibang awards sa pamumuno ni Bukal Alex. Pinasa din natin ang pagbibigay ng pagtataas ng mga honoraria sa mga judges to recognize their invaluable sacrifices and services sa ating lalawigan and honoraria for the BHW and BNS, hindi po natin sila kinakalimutan talaga. Oy, marami pa. Naantok na ba tayo? Pagdating sa culture and arts, sabi ko na sa inyo, ang sipag nyo naman kasi.
Ang dami nang i-report natin. Pagdating sa culture and arts, natanong din po tayo kanina at ibinigay natin na ipasa natin ang resolution at resolution na magkaroon tayo ng mga cultural properties. Kasama na dun yung ang Labini Calibasib. Sa reclassification from agricultural to commercial lands, nakapag-rezoning at reclassify po tayo ng 26 lands and 26 committee referrals. Sa environmental concerns, naipasa nyo ang River Restoration Program and protection ng reef, Hawi Reef sa San Jose. Pagdating sa youth, may mga resolution po tayo ng preventive ordinance para mabawasan ang incidents ng teenage pregnancy. Si Bukal-Ay na ongoing yung kanyang resolution ngayon. Pagdating sa mga indigenous people, special po talaga sila at hindi natin pwedeng pabayaan. Unang-una nagpasa ang 14 Sanggunian ng resolution na ang lahat ng IPs ay meron po kayong express lane sa banking, private, commercial at lahat ng government establishments. Pinasa po natin yan. Ang mga ospital, tinanggal natin yung pangalan na nakaka-degrade na minority ward. Ginawa po nating IP ward. At ang mga halfway house na para po sa inyo ay agad-agad na ipinapasa ng Sangguniang Lalawigan. Sobra po ang ating suporta pagdating sa ating mga kapatid na indigenous people. Meron din tayong ngayon na hinahawakan na boundary disputes, quasi-judicial functions ng ating sanggunian. Merong boundary disputes na inupuan, boundary dispute between Puerto Galera and Abra de Ilog. May local din tayo, Rizal and Calintaan and Sablayan. At meron pa ulit na Sablayan and Victoria. Pagdating sa peace and order, naipasa din natin ang ating resolution na ilipat na ang mga tao sa provincial jail sa BJMP. Sa mga trainings, aside from our legislative work, we also perform functions that are beyond our mandate as public servants. Hindi naman natatapos ang trabaho natin sa ordinansa at legislation lang. May iba pa rin po tayong tungkulin. Nag-sponsor rin ang Sangguniang Panlalawigan at ang OVG o Office of the Vice Gov ng Capacity Development Training for the Youth with PICPA. Kakatapos lang po nitong Linggo ng Kabataan kasama ang SK. Nagbigay din po tayo ng photography training seminar. At kung naalala nyo po, during the Gender and Development Month, nagkasa din tayo sa ating opisina ng training at mga sa pag-uusap tungkol sa office, sexual harassment. Of course, hindi ko rin makakalimutan, nung unang-una pa lang ang mga laki nating event, kung saan nandoon ang mga barangay kapitan at SK Federation Presidents, nung ikinasa natin ang training for gender fair language sa Maidas Hotel. At syempre, patuloy rin nating inaatinan yung mga SIPS training natin. At yung kay Bukal-Alan, itong nakaraan, inatinan din po natin sa Baguio ang kauna-unahang Liga ng mga Barangay Congress na ginawa sa bayan ng Baguio. Bukod dyan, every session po natin, nakita nyo naman, pagpasok, ay andyan po ang ating mga kababayan. Binubuksan natin ang opisina ng Sangguniang Panglalawigan para sa ating mga kababayan. Lahat na lumalapit sa atin, kahit tayo ay pagod sa maghapon nating session, tumutulong po tayo para sa ating People's Day. Yun lang po. Our institution, para sa akin, is the embodiment of democracy. Dito talaga lahat nasasabi naman natin.
Ang pagganap natin bilang kinatawan ng mamamayan, binibigyan talaga natin ng boses ang taong bayan. Naniniwala po ako bilang konseho yan ng ating pangunahing trabaho to be the advocate of our province and our people. Yun lang. We had also asserted our independence and yung may oversight function natin for providing check and balances. Ginagawa during pag-upo natin ng AIP at saka ng mga budget meetings nyo. Yun lang naman, gusto ko lang rin ipaalala sa ating mga kasamahan, accountable po tayo to the people at ang dami nating ginagawa. Ako, sobrang pasasalamat ko lang po sa napakasipag na 14th Sanggunian. Talagang alam ko, job well done. Ginagawa nyo talaga ang inyong mga trabaho mula sa mga... At I'm trying my best na i-appreciate talaga kayo dahil talagang hindi rin ho biro. Ang dami pa nating ibang concern. Pero ang dami nyo rin pong accomplishment. Ang lalawig. Sabi ko nga, pag nagsasalita ako, makakatulog ng mahimbing ang ating mga kababayan dahil nandiyan kayo para laging tingnan at ipaglaban po ang kanilang mga interes. Kaya ang talagang tiwalang ibinigay sa inyo, sa atin, ay nakikita ko po talagang binabalik natin, pinagmikapan nating lahat. So from the bottom of my heart, thank you very much po sa inyong lahat. Magandang umaga po. So ngayon, kayo naman. Regular session to order. Madam Secretary, please call the roll. Parang Thank you. surprise to. At syempre, sana mag-enjoy po tayo sa ating mga activities sa Yan. And two provincial board members of is to highlight that each of us may experience of the municipality of Calintaan ay ina-approve. Can come in Ano lang po ito? Yes. Okay, yan yung ordinance. Yes. Yung iba ay pinapayagan niyang gumawa ng bank part this team body. I will make Section 4, mission. Yun ang masakit. Pero pagdating sa Maynila, hindi sila hinuhuli. And siguro paunin nyo na lang yung aming mga good luck sa inyo as Wala po, sa PCL pa lang or sa mga tons na imported onions dahil to prevent the entry of onions. Project po na mangyayari sa Salbaan, meron po ba kayong ibibigay na financial assistance sa kanila? O kaya po meron po bang lupa sila na malilipatan dahil matagal na rin po silang Po, personal ko pong na-encounter na ako po mismo ay nahihingan ng tulong para hindi po doon sa mga all the barangay captains and in fact finally the people of Hey, thank you, thank you.